Ako po ay licensed counselor. Nagka-counsel po ako ng kabataan, mga married couples for 35 years. At isa po sa nakita ko talaga, maraming tao, mga kabataan especially, low self-esteem. Sinabihan lang ng nanay, nagpapakamatay, nag-i-suicide. Anyari? Mababang self-esteem. Alam mo bakit mababang self-esteem ng tao? Hindi niya naunawaan ang tunay niyang identity in Jesus. Alam mo alam mo ang tunay mong identity in Jesus, you will still fail. Magkakamali ka pa rin maraming beses, pero hindi nawawala ang pagiging anak mo sa Diyos. At dahil hindi nawawala ang pagiging anak mo ng Diyos, you will transcend your failures, you will transcend your sins, and in fact, use your sins to make you better. Ako po'y napakarami kong kasalanan na nagawa. Ako po'y napakababa yung aking self-esteem. Walang pag-asa, walang pangarap sa buhay. And then one day, dumating si Lord sa aking buhay. Naghari siya, sinuko kong aking buhay. And God gave me everything in my life. Binigyan niya ako ng vision, binigyan niya ako ng pag-asa. Everything na meron ako ngayon at marami pang darating sa buhay ko, it's because of the Lord. I've been sharing po in the past few Sundays about yung kahalagahan na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Tama po ba yun? Okay, mahalaga ang may relasyon sa Lord, no? Ang tawag ng iba, born again experience. Ang tawag ng iba, conversion. Ang tawag po ng iba ay pagkakilala kay Lord bilang ating Panginoon at tagapagligtas. I'd like to take off from there, no? At gusto pong sundan po yung mga past messages ng message po ngayon. What's next pagkatapos po nating isuko ang ating buhay kay Lord, no? Pagkatapos po natin si Lord tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. So kaya pagkatapos na magkaroon tayo ng born again experience, ano po yung susunod nating gagawin? Are you with me? Ako po bilang pastor for many years now, 35 years to be exact. Isa po sa nakita ko po is ang tao po nakakilala kay Lord. Walang problema kasi marami pong tao, lalo po sa atin sa Pilipinas, naghahangad po nating makilala si Lord, lumalim kay Lord sa atin pong pananalig at pananampalataya kay Lord. Minsan, ang challenge o kaya ang problema is that hindi po lumalago yung ating pagkakilala kay Lord. Kunyari po, I'm speaking for myself, no? Kunyari ako, anak po ako ng pastor, and nakilala ko si Lord, tinanggap ko siya sa aking puso nung ako'y 6.5 years old. At kahit po sa mura kong edad, naintindihan ko po ang kahalagahan na merong Panginoon sa aking buhay. So pinaliwanag ng aking tatay na pastor, tinanggap ko si Lord bilang aking Panginoon tagapagligtas sa aking buhay. Kaso lang nung ako'y 12 years old, ako po ay nag-backslide. No? Ako po ay nawala sa Lord. And for the next 9 years, namuhay po akong wala kay Lord at nasira ang aking buhay at sinira ko din po ang buhay ng ibang mga tao. And the reason for that, of course, after nung ako ay 20 years old, muli na nung balik ako kay Lord, naka-attend po ako sa ganito pong event o preaching, revival service. And then naintindihan ko po ang kahalagahan na lubusan kong isuko ang aking buhay kay Lord. And that's exactly what I did, no? And for the next next years after that, ay tuloy-tuloy na po ako naglingkod kay Lord until today. But ang ina-analyze ko, bakit po kaya sabi ko 9 years po akong natenga, 9 years po akong nawala kay Lord? Ang nakita ko pong dahilan is that hindi po ako lumalim sa Diyos. Are you with me? Are you with me? Parang isang bata, hindi ka lumaki ng maayos. Dapat ang iniinom mo ay gatas, ang ininom mo ay tubig. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? So, na-stunt yung aking growth, ibig sabihin po na hindi nagiging tuloy-tuloy. And that's the reason why hindi naging maayos yung aking spiritual na growth and maturity. Now, ako po ay pastor, naiintindihan ko po ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na dapat paglago spiritual. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Actually, may tatlo pong bahagi. Meron kayong file nito, David. May tatlo pong bahagi ang tao, no? Spirit, soul, and body. Ano po yung tatlong bahagi? Spirit, soul, and body. Ang kadalasan po ang ating inuuna po ay body at saka soul. Ang soul, of course, is composed of intellect, emotion, and will. Ano po ang composition ng soul? Intellect, emotion, and will. Ulitin po natin. 1, 2, 3, go. Intellect, emotion, and will. So kadalasan po sa atin, ang inuuna po natin yung ating katawan. Kasi pagising mo, ikaw ay gutom. Are you with me? Are you with me? Pagising ko, ako ay gutom. Yung katabi mo, pagising niya, siya po ay galit. Tama po. Okay, sa pagising ko po, pagising natin, ako po ay gutom. So hanapin ko po yung pagkain. Magluluto po ako ng pagkain. Tama?
So normally po, ang kaagad-agad natin ginagawa, yung paano natin pakainin yung ating katawan, yung body. And kadalasan naman, kung hindi body ang ating inuuna, ang susunod natin gagawin yung ating soul. At ang ating soul composed of intellect, emotion, and will. So pumupunta tayo sa school, nag-aaral. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Yung katabi mo, nag-aaral yan, matalino yan. Amen? Amen. Yung sa likod ng katabi mo, nangongopya yon. Are you with me? Hindi ka din. Ibig sabihin po, mga kapatid, pag tayo po nag-aaral po tayo. Tama po? Kumakain and then nag-aaral. So karamihan po sa atin, kasama po ako, nag-aaral po tayo maigi. Samantalang yung iba ay nagde-date, no? Kamukha ni na Sinro, nagde-date yan sila. Tayo po ay nakafocus sa pag-aaral. Tama po ba yon? Are you with me? Tama. Bibihira po nating kinocultivate yung ating spiritual life. Bibihira. Pero ang totoo po noon, dapat po talagang unahin ay spiritual life. So spirit, soul, and body. No? Sabi natin, spirit, soul, and body. Nawala na yung files nyo doon, Dave. Spirit, soul, and body. Kadalasan nga po, ang inuuna natin, body, soul, and spirit. Sabi ko, pagising, gutom ka agad, tama? At kadalasan, mag-aaral, papasok sa trabaho, kung estudyante, papasok sa school. So, yun po ay intellect. Are you with me? Tama? Yung iba naman dyan, nagla-love life, tawag po doon emotion. Are you with me? Intellect, emotion, and will. Pero, pinakadulo, yun po, magandang drawing po doon. Dinrawing kanina yan ni David. Tama po ba mga kapatid? Okay, palakpan po natin si David sa kasi. Kung meron po kayong ipapadrawing sa school, kahit ano, kausapin nyo lang po si David. Hindi ka de. Meron lang po. Okay, so body, soul, and spirit. So kadalasan po, inuna natin ang body, soul, at saka spirit. Lagi po nating hinuhuli ang spirit. Pero ang totoo po nun, pinaka-importante po yung spirit. Sabi mo sa katabi mo, pinaka-importante. Yung may emphasis naman, yung medyo malakas pong pagkabanggit, pinaka-importante. Iyon, tama. Alam niyo kung bakit pinaka-importante ang spirit? Because yung spirit po natin, yun po ang nakakipagniig kay Lord. Kasi God is a spirit. Ano po ang God? God is a spirit. Because God is a spirit, hindi pwedeng magkipagniig sa Kanya yung atin pong body. Hindi pwede. Are you with me? So ang tanging pwedeng makipagniig sa Kanya yung ating spirit. So dapat po, una talaga spirit. So nagpe-pray tayo, nakikipagniig tayo kay Lord sa Holy Spirit, sa God, sa pamamagitan po ng ating spirit. So ida-download ni Lord yung plano niya, ida-download ni Lord yung peace sa ating pong buhay, ida-download ni Lord kung ano yung gusto niya sa ating buhay. And because of that, nagkakaroon tayo ng calmness, nagkakaroon tayo ng satisfaction, nagkakaroon tayo ng joy sa ating buhay. And because we have experienced that, yung spirit natin magdidikta ngayon siya sa ating soul. Are you with me? Are you with me? Mag-aral ka. Wala akong pera. Mag-aral ka pa rin by faith. Are you with me? Are you with me? May scholarship doon sa UB. Amen, mga kapatid. Kung hindi po ninyo alam ang UB, University of Visayas. Okay, so yun po mga kapatid. Dapat po spirit, soul, and body. Now, ganito po, translate ko lang. Sa atin pong nag-church tayo every Sunday, bakit nga ba? Kasama pa rin yun sa ginagawa po natin na feed po muna natin yung ating spirit. Are you with me? Are you with me? Para pag uwi natin, meron tayong lakas. May mga panahon po sa ating buhay na parang gusto natin mag-give up, marami pong problema, sabay-sabay. Pero nga po mga kapatid, when nakakapagniig natin si Lord sa pananalangin, sa pagsamba, kamukha nito, pag uwi po natin, ready ulit tayo to resume, ready ulit to face the world. Ready again to face the challenges of the world. Are you with me? Are you with me? So mahalaga ang spirit. Sabi mo sa tabi mo, buti na lang nandito ka. Okay? Sabi mo sa tabi mo, sayang wala yung besye mo. So ngayon po, ipagpapatuloy po natin, pagkatapos nating makilala si Lord, importanteng i-feed o palaguin yung ating spirit. Are you with me? Kasi po, hindi siya automatic. Parang isang anak, isang baby, pinanganak, hindi siya automatic na lalago. Hindi siya automatic na lalaki. So pakakainin mo siya ng gatas, tama? Tama po? Are you with me? At pinikpikan? Hindi pwede sa kanya yun. Tama? Pero pag finid mo siya ng gatas at tamang pong pagkain, siya po ay lalago. Tama po ba mga kapatid? Say yes. So ganun din po sa ating spiritual life. Kinakailangan ding palaguin. So balik po tayo sa topic.
Anong mangyayari? Anong susunod nating gawin pagkatapos nating isuko ang ating buhay kay Lord? Pagkatapos nagkaroon tayo ng born again experience, sabi po ng iba, pagkatapos nating makilala si Lord bilang ating Panginoon tagapagligtas, anong next? Sabi mo sa katabi mo, ano nga ba? Okay, so ito po yung ating gagawin today. Ito yung ang preaching, ito yung teaching for today. Number 1, marami po ito. Okay lang? 70 plus po ito. Okay lang? Wag naman, mga kapatid. 1 year pong series yan. What's next after surrendering your life to Jesus? Number 1 po, know and understand. Basahin po natin yung number 1. 1, 2, 3, go. That you are saved by faith. Una, unawain po natin na tayo po ay naligtas, napatawad ang ating kasalanan, hindi dahil sa ating nararamdaman. Tayo po ay naligtas dahil sa ating pananalig sa Diyos. Are you with me? Are you with me? Say yes. Okay. Hindi tayo naligtas dahil sa ating mabuting gawa. Hindi po. Naligtas tayo dahil sa ginawa ni Kristo sa atin doon sa cross. Malinaw po mga kapatid. So we are saved by faith. Sabi natin, saved by faith. Malakas naman ng konti. Saved by faith. Okay, sa Ephesians chapter 2 verse 8, no? Basahin natin at the count of 3. 1, 2, 3, go. For it is by grace that you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God. So, maganda pong himay-himayin po natin saglit yung verse na yan. Sabi niya, for it is by grace, not by Alfred. No. Mag-asawa po kasi yan sila, no? Si Alfred. Hindi, biro lang po. Sa mga hindi nakakilala sa kanya, huwag niyo pong kilalanin. Sabi niya, ang grace po is biyaya. Ano po ang grace sa Tagalog? Sabi niya, sapagkat sa biyaya ng Diyos, tayo daw po ay napatawad at tayo po ay naligtas. Sa biyaya, ibig sabihin, wala tayong ginawa doon. Ito, sabi niya, sa magitan ng inyong pananalig, pananampalataya. Itong pananampalataya na ito ay hindi nanggaling sa inyo. Ito daw po ay kaloob ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, regalo. Okay? Ano po ang ginagawa natin sa regalo? Yes, binubuksan. Pero ano mo nang gagawin mo bago bubuksan? Are you with me? Okay, tatanggapin mo muna. So, kunyari, si Pat, meron siyang regalo sa akin, mamaya po. Okay? At binibigay niya sa akin yung regalo na Rolex watch. Pastor, sabi niya, this is my gift. Tama po ba mga kapatid? Anong gagawin ko? Sabi na, Pastor, kung hindi po pa alam, yung regalo ko na yun, may pangalan mo pa. No? At kamukha ni Haya, pinapangalan ng buong pangalan. Felicissimo, and I hate it. Hindi ba mga kapatid? May pangalan ko doon sa regalo. Pero kahit may pangalan doon sa regalo at intention ng gift ay para sa akin, kung hindi ko ito tatanggapin, hindi mapapasa akin. Are you with me? So, ang unang gagawin para may sa gift ay tanggapin. Sabi natin tanggapin. Kaya ang unang step talaga para si Lord maghari sa buhay natin, tanggapin natin siya. Are you with me? Are you with me? Di ba, sabi ng iba, di ba, Pastor, hanapin. Pag hinanap natin si Lord matatagpuan, pwede pong gawin natin yan sa iba. Pero pagdating sa relasyon natin kay Lord, hindi po natin siya hinahanap. Siya po ang naghahanap sa atin. Maalala niyo po yung story of the prodigal son? Sino pong naghanap? Yung tatay, siya pong nagantay. Are you with me? Are you with me? Yung sheep ay nawala, hinanap po ng shepherd. Are you with me? So sa atin po, hindi po tayo naghanap kay Lord. Tayo ang hinanap ni Lord hanggang tayo matagpuan. Noong natagpuan po natin, binuksan ang ating buhay, puso kay Lord, siya pinaghari sa ating buhay at naghari na siya sa ating buhay. Niligtas niya tayo, nilinis sa kasalanan by faith. Sabi natin, by faith. So it is the gift of God. So sino po sa atin? Si Lord, tinanggap na natin bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Sinuko na nating buhay sapagkat yun ay regalo ng Diyos. Pagsabi ng Amen. Okay, so mahalos lahat natanggap natin. Sabi mo sa katabi mo, good job. Again, pag tinanggap natin si Lord, hindi po tayo tumatanggap ng relihiyon. Hindi tayo sumasama ng relihiyon. Ang tinanggap natin yung relasyon natin sa Diyos. Malinaw po yun mga kapatid? Are you with me? Okay, number 2. Anong next na gagawin po natin? You have to know and understand. Basahin po natin ng number 2. At the count of 3, 1, 2, 3, go. You are born into God's family. Pagkatapos natin si Lord panampalatayahan, so isuko ang ating buhay kay Lord,
Tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas, tanggapin ang kanyang regalong binibigay sa atin, at yung regalo na yon ay libre. Are you with me? Are you with me? Ako po yung humahanga po tuwing mahal na araw, humahanga po doon ako sa Pampanga sa mga taong nagpapapako. Are you with me? Nagigets? Oh, lutay-lutay yung kanilang likod. Tama? Nakita niyo po? Dugo-dugo yung likod. Tatanungin sila ng journalist. Sir, sabi niya, bakit ka nagpapapako? Bakit ka nagpepenitensya? Ang sagot po lagi ganito. Sabi niya, para mabawas-bawasan yung aking kasalanan. Masyadong maraming kasalanan, mabawas-bawasan. Are you with me? Ang tanong ko is this. Gaano karaming gagawin mo na penitensya bako lubusang mawala ang kasalanan mo? Kung ikaw, kunyari ako, nagpe-penitensya every year, isa lang yon. Sa isang araw, hindi lang isang nagagawa kong kasalanan eh. Tama? 10 na eh. Ikaw 11. Hindi, ganun. Hindi. One lang. Nagigets? Are you with me? So kung isang beses lang akong magpapapako sa cross doon sa Pampanga, ay hindi sapat. Mas marami yung nagagawa kong kasalanan sa araw-araw. Are you with me? Are you with me? Hindi siya sapat sapagkat hindi naman talaga yon ang solusyon para mahugasan, mapatawad ang aking kasalanan. Anong solusyon? Yung ginawa na ni Lord doon sa cross ng Kalbaryo. Ang kailangan ko lang tanggapin panampalatayahan. Are you following so far? Say yes. Okay, now pag ginawa ko po yun, tinanggap si Lord, pinaghari si Lord, I am born into His family. Pag ginawa po natin si Lord, sinuko natin ang ating buhay kay Lord, isinilang ka sa pamilya ng Diyos. Sabi po ng iba, born again experience. Pero sa atin, hindi natin masyadong ginagamit kasi nami-misunderstood yung term. Tama? Akala ng iba, ang born again is religion. No, it's not a religion. It's a relationship with God. Are you with me? Ano po ang born again? A relationship with God. So sabi, born again ka ba? Hindi ako kasama sa relihiyon. Are you with me? Relasyon ko sa Diyos yan. Tama po ba mga kapatid? Say yes. But pag tinanggap natin si Lord, we are born into His family. Sabi natin family. Okay, John chapter 1 verse 12 and John 3:7, no? Basahin po natin ng malakas mga babae lang kasi dito po sa atin, ang ganda ng boses ng mga babae. Tama po ba? Okay, sa mga babae lang. 1, 2, 3, go! Yet. Okay, Sinron, kailan mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay? Yung totoo. 2022, anong buwan? August, anong date? August 29, 2022. Okay, tanda. Mukhang sakto ah. Mukhang nag-train. Ayon sa verse na yan, Sinron, anong binigay sa iyo ni Lord nung si Lord, pinaghari mo sa iyong buhay, sinuko mo ang buhay kay Lord bilang Panginoon tagapagligtas? Anong binigay ni Lord? Ano pa? Salvation. Salvation? Ayon sa verse na yan, ano pang binigay sa iyo? Ano pa? Freedom. Freedom? Basahin mo. Ayon sa verb. Okay. ano ulit? Children of God. Okay, so binigyan daw si Sinron, no, ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. Are you with me? Privilege o kaya right to become a child of God o to become children of God. Tama bang sagot ni Sinron? Or dapat siyang batuhin? Ipapako doon sa cross sa Pampanga. Tama sagot, no? Parang hindi kayo sigurado. Tama, hindi? Tama. Okay, sabi niya, yet to all who receive Him, tandang-tanda niya, August 29, 2022 ng alas 12 ng gabi. Hindi ka rin. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right. Sabi natin, right. Binigyan siya ng karapatan. Wala siya dating karapatan. Pero binigyan siya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, siya po ay anak ng Lord. Amen? So kung tayo ginawa din po natin yan, ako po ay June 1975 noon po ako. Matagal ng panahon yon. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Pastor, ilang taon ka na? Huwag niyo nang tanungin yun. Kayo naman. Age is just a number, sabi nila. Okay, so He gave the right to become, ano daw po? Children of God. So kung Sinron, tinanggap si Lord, naging anak ng Lord. Ako, tinanggap ko si Lord, naging anak ng Diyos. Kayo, tinanggap niyo si Lord, naging anak ng Lord. Ano ang relasyon natin?
Tayo, anong relasyon natin? Okay, magkakapatid. Okay, brothers and sisters. Sabi mo sa katabi mo, sister. Are you following so far? Okay. So pag tinanggap ko si Lord bilang Panginoon, binigyan ako ng kapatid maging si Sinron, tinanggap bilang, so kami po ay magkapatid. Ang kapatid po ba nag-aaway o hindi? Nag-aaway. Lalo na si Sinron. Are you with me? Palawayan. Are you with me? So sa church, magkakapatid tayo, dapat ba walang away o talagang nag-aaway? Nag-aaway. Are you with me? Are you with me? Magandang maintindihan ho natin to kasi ang idea ng iba, pag sa church, hindi daw mabati ka lang. Hindi po totoo yan because church is people. Ano po ang church? Okay, dapat magiging, ang mag-asawa po ba ay tao? Yes. Ang mag-asawa nag-aaway? Hindi. Sabi mo sa tabi mo, madalas. Yung iba nga, nagsusuntukan eh. Are you with me po mga kapatid? Tama? Tama po mga kapatid? So nag-aaway. So pag nag-aaway sila, hindi sila mag-asawa? Hindi. Mag-asawa pa rin. Tinitress out nila, inaayos mo nila ang kanilang differences at pag inayos nila, lalo pang lumalapit ang kanilang relasyon. By the way, pag na-solve at na-resolve ang conflict, lalo pang lumalalim ang relasyon. Kaya dapat hindi natin iniiwasang ang conflict. Huwag nating tinatakasan ang pagtatampo. Harapin lang natin. Sabi mo sa tabi mo, harapin. At pag hinarap, lumalalim ang relasyon. So mag-asawa, nag-aaway sila, pag bago pa lang, so kadarami ng pag-aaway, nag-adjust sila ng bawat isa, katagalan nahuhuli na nila, nagkakahulihan na sila ng loob, yung gusto nila at hindi gusto, ina-avoid ang hindi gusto, ginagawa ang gusto. Katagalan, yung mag-asawa, maayos na yung relationship. Are you with me? Are you with me? Okay, so yung katabi mo, balang araw, mag-asawa din yan. Tama po, mga kapatid. At pag siya ay nag-asawa, mag-holding hand sa asawa, nang habang siya ay 99 years old. Are you with me? Okay, sabi mo sa katabi mo, spark. So pag si Lord tinanggap natin, pinaghari sa ating buhay, we are born into His family. So ibig sabihin, anak ka ng Diyos. Are you with me? Are you with me? Kaya pag nananalangin tayo, ang tawag natin, Our Father who art in heaven. Ang tawag natin kay Lord ay Father. Bakit Father ang tawag natin kay Lord? Anak naman tayo ni Felicissimo. Are you with me? Sapagkat by virtue ng aking pagtanggap kay Lord bilang aking Panginoon tagapagligtas, binigyan niya ako ng karapatan maging anak niya. So therefore, He has become my Father. Amen? Are you with me? Okay. Number 3. Are you following so far? Okay lang kayo? Check niyo po ang katabi mo. Baka nalulungkot na at gusto nang matulog. Sabi mo sa kanya, are you okay? Okay, so number 3 po tayo mga kapatid. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Your sins has been forgiven. Your sins have been forgiven. Lahat ng ating kasalanan napatawad ng lubos. Are you with me? Past, present, and future. Napatawad. Ano po ang ating kasalanang pinatawad ng Lord? Past, present, and future. Okay? Dapat ganoon ang pronunciation. Di ka din. Okay. Past, present, and future napatawad. Pastor, yung future, di ba, bukas? Yes. Ibig sabihin, yung kasalanan ko napatawad? Not necessarily. Sabi mo sa tabi mo, not necessarily. Pero yung provision ng kapatawaran nun, nandun na. Ibig sabihin, hindi na kinakailangan bumalik si Jesus Christ doon sa cross ng Kalbaryo, mamatay siya uli para mapatawad ka sa kasalanan mo bukas. Hindi na. Yung isang kamatayan niya doon sa cross ng Kalbaryo, more than 2,000 years ago, sapat na sa kasalanan ko, past, present, and future. Sa kasalanan ng tao mula sa Old Testament, New Testament, at hanggang si Lord ay dumating muli. Are you with me? Tama? Tama po. Parang ang equivalent nito, may isang mayamang tatay na naglagay ng maraming pera sa trust. Sabi natin trust. Ano bang trust sa Tagalog? Parang sa bangko na kahit hanggang mabuhay siya at mamamatay, hindi niya mauubos yung perang yon. Are you with me? Sabi niya sa anak niya, anak, pag may problema ka, punta ka dito sa trust fund na ito, mag-withdraw ka lang, hindi mo yan mauubos magpakailanman. Are you with me? Are you with me? Ibig sabihin yung anak ba kukulangin ng pera? Yes, kukulangin siya paminsan-minsan ng pera. Pero sapat yung iniwan ng tatay niyang pera para sa kanyang pangangailangan. Are you following so far? Say yes. Ibig sabihin yung aking past na patawad, ang aking past sins, marami. Sumusunod si Sinron. Are you with me? Are you with me?
Tsaka si Roger? Are you with me? Tsaka si Raymond? Are you with me? Say yes. Sabi mo sa katabi mo, halata naman. Yung aking present, pinapatawad ng Diyos, at ang aking future, patatawarin. Sapagkat kamukha ng tatay na naglagay ng trust fund na pera sa anak, sapat ang ginawa ni Jesus Christ doon sa cross para mapatawad ang kasalanan ng mga tao sa sanlibutan. Are you with me? Past, present, and future. Malinaw po ba tayo mga kapatid? Okay, Hebrews chapter 10 verse 17. I love this verse so much. Kasi nung unang panahon na ako'y kabataan, marami akong nagagawang kasalanan, paulit-ulit na kasalanan. And pag ako'y paulit-ulit na kasalanan, especially in the area of sexual sins, yun po ang aking mga kasalanan. So tuwing ako'y nagkakasala, ako po'y nagigilty. Parang pakiramdam ko, hindi na ako anak ng Diyos. Are you with me? Are you with me? So nung nabasa ko itong verse na ito, I was so happy and comforted. Then sabi po ng Bible, their sins, pakilagay nga bro sa King James, their sins and iniquities, I will remember no more. Okay? Hebrews chapter 10 verse 17, King James. Okay, basahin natin. At the count of 3, mga lalaki naman, kasi balita ko rito, ang mga lalaki, ang ganda ng boses. Macho pa pati. Are you with me? Are you with me? Parang walang nagsusupport ng mga lalaki. Parang hina tayo, mga kapatid. Okay, so basahin natin at the count of 3, mga lalaki, no? Mga machos. 1, 2, 3, go! Parang hina naman. Ganda ng promotion ko sa inyo. Ayusin nyo naman. Okay, lakasan po natin ng mas matindi. At the count of 3. 1, 2, 3, go! And their sins and iniquities I will remember no more. Senron, hindi ka kumikibo. Shame on you. Hindi ka rin. Hindi, biro lang. Pwede bang bibiro sa church? Pwede sa tingin nyo? Pwede hindi? Pwede, because we're a family of God. Tama po? Tama? Tama? Bakit yung pastor, joke ng joke? Church ito. Kaya nga ako nagjo-joke kasi church. Are you with me? Hindi ako dapat mag-joke sa punerarya. Malinaw po ba mga kapatid? Are you with me? Are you with me? Okay, so pwedeng mag-joke sa church? Dapat, because it is church. No, it's family. So sabi niya rito, pag si Lord nagpatawad sa kanilang kasalanan, sabi ng Bible, ang kanilang kasalanan dati na hindi nila matatanggal sa kanilang isipan ay kilalimutan ng Lord at hindi niya na alalahanin magpakailanman. Pag si Lord nagpatawad, patawad ng lubos. Are you with me? Yung katabi mo pag nagpatawad, hindi lubos. Are you with me? Are you with me? Napapatawad kita, sabi niya ng Beshe. Beshe, napatawad kita, pero hindi ko nakakalimutan. Are you with me? Pero si Lord pag nagpatawad, hindi niya na alalahanin. Di ba God is all-knowing? Alam niyo po ba yan mga kapatid? Ano po si Lord? All-knowing. Alam niya pa lahat. Ibig sabihin, walang bagay na hindi niya alam. Ibig sabihin, past, alam. Gets? Sa sikreto mong ginawa, alam niya pa rin. In fact, na laman ng ating isip, alam pa rin ng Lord. Bakit hindi niya makapangyarihan si Lord? Bakit hindi niya maalala? Pinili niyang hindi alalahanin. Are you with me? Are you with me? So sabi ni Lord, I will remember their sins no more. Hindi ko alalahanin. So pag tayo nagkasala, pinatawad ng Lord, hindi na ni Lord alalahanin magpakala. I love itong sa Psalms 103 verse 12. I love yung description ni David kung paano ni Lord pinapatawad ang kanilang ating mga kasalanan. As far as the east is from the west, gaano po kalayo yung east at saka sa west? Napakalayo. Are you with me? Are you with me? Kamukha lang napakalayo ng pag-i-amen nyo. As far as the east is from the west, napakalayo. So far has He removed our transgressions from us. Kung gaano kalayo yung east kaysa sa west, dulo-dulo ng mundo. Sabi niya doon niya, tinapon ang aking mga kasalanan doon sa kapis. Are you with me?
Ayun, sige, palakpakan niyo naman ako mga kapatid. Yung katabi mo, itinapon niya yung galing sa bugyas. Amen. Si Alfred yun. Are you with me po mga kapatid? Si Sinron, yung maraming kasalanan sa Gisad, sa Pinsaw, dami kasi bro eh. Saan pa, Jer? Ay, sa Irisan. Sa Nangalisan, grabe oh. Tinapon lahat ng Lord. Are you with me? Are you with me? Okay, are you glad? Natutuwa po ba tayo na si Lord, ganun po ang Diyos natin? Amen. Pag siya nagpatawad, nagpapatawad ng lubos. Maraming tao kamukha ko po, nag-struggle ako sa guilt. Paulit-ulit na kasalanan. Buti na lang ang salita ng Diyos ay buhay. Are you with me? Are you with me? Alam mo ba, pag hindi tayo nagbabasa ng Bible, kamukha ng ginagawa ko dati, nag-struggle ako sa maraming kasalanan, nag-struggle ako sa mga bagay na tapos na pala. Are you with me? As far as God is concerned about my sins, He has forgiven my sins, He has cleansed me from all iniquities, and He has removed my transgressions and sins as far as the east is from the west. Samantalang ako ay nag-i-struggle, make it struggle. Are you with me? Are you with me? Nag-i-struggle ako sa kasalanan. Anak ko ng pastor, ginagawa ko mali. Samantalang pinatawad ako ng Lord. Hindi necessary na ako ay nag-i-struggle. Are you with me? Hindi na kailangan ang aking mga luha. Are you with me? Are you with me? Hindi ko na kailangan ng iyak kasi napatawad na ako ng Lord. Ang kailangan ko lang, mamuhay sa kanyang kapatawaran. Tama po ba mga kapatid? Kunyari sa atin ngayon, malamang mas marami akong kasalanan kaysa sa inyo. Tama po ba? Ang pumapantay dito sa akin, si Roger. Are you with me? Tama? Pero I'm confident, I'm happy. Bakit ako confident I'm happy? Because I know the fact that God has forgiven all my sins. Malinaw po ba yan mga kapatid? Amen? So pag tayo may kasalanan, kinonfess natin kay Lord, know for a fact na si Lord nagpatawad ng ating kasalanan. Pag nagpatawad siya, lubos, lubos. Sabi mo, lubos, lubos. Number 4 na tayo? Okay lang tayo mga kapatid? O lang kayo mabilis o mabagal? Feedbackan nyo naman ako mga kapatid. Mabilis o mabagal? Sakto lang. Sabi mo sa katabi mo, buti naman. Number 3, basahin po natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. You are to feed yourself with God's Word. So pagkatapos nating masilang sa pamilya ng Lord, pakainin daw natin ang ating sarili yung spiritual life ng salita ng Diyos. Na-emphasize ko kanina yung kahalagaan ng spirit natin, nagpi-feed, nakikipagniig sa spirit ng Lord. So pag nagbabasa tayo ng Bible, binabasa natin ang message ng Holy Spirit, ang message ni God para sa atin. So first, it feeds our spirit. And then as it feeds our spirit, it also feeds our soul. Malinaw po ba yung mga kapatid? Are you with me? So pinifeed niya yung ating espiritu, and then pinifeed ng ating espiritu yung ating soul. At pag na-feed yung ating spirit, ang ating soul, yung ating katawan sumusunod. Are you with me? Are you with me? So kunyari, ikaw ay malungkot, wala kang nakikitang pag-asa sa buhay mo, nagbasa ka ng Bible, nabasa mo sa Bible, yung Jeremiah 29:11 for instance. Sabi ng Lord doon, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sabi natin, future. So nakita mo doon si Lord may plano sa bawat isa sa atin at ang plano niya ay para sa iyo at sa aking kabutihan. Are you with me? Hindi para sa iyong kasamaan. So ikaw ay nalulungkot, marami kang problema, nabasa mo ang Word of God, sabi niya, huwag kang mag-alala, may maganda akong plano sa iyong buhay. Are you with me? So yung pagiging sad mo, pagiging malungkot, will turn into confidence and happiness. Sabi natin happiness. Why? Because nakita mo yung pangako ng Diyos. Ikaw nakarely, sige po, palangman natin si Lord, malakas naman. Ikaw nakarely ka sa iyong feeling at emotion sa nakikita ng iyong katawan, pero nung nabasa ng iyong espiritu ng Diyos ay may plano sa iyo, siyempre kinuha mo yung pangako ng espiritu ng Diyos. Are you with me? And as the heavens are higher than the earth, sabi ng Lord, my ways are higher than your ways. As the heaven are higher than the earth, my plans are greater than your plans. Are you with me? So ikaw nalulungkot ka rito kasapagkat preoccupied kasi sitwasyon mo at sa kasi yung emotion, nabasa mo ang salita ng Diyos, huwag kang mag-alala anak, covered kita. Alam ko ang plano sa buhay mo. So pag sinundan mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, your spirit soars. Are you with me? Hindi ka nagpapadala sa sitwasyon mo. Are you with me? Sa sitwasyon mo, wala kang pera. Kamukha ng katabi mo ngayon. Are you with me? Are you with me?
Pero ang spiritual, anak ka ng Diyos. Hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Makapangyarihan sa lahat. Siya ang may akda ng lahat ng kayamanan. Hindi ka mag-aalala sapagkat anak ka ng hari. Are you with me? Malinaw. Yun po ang kahalagahan ng pagbabasa ng Bible. Which is yung katabi mo hindi ginagawa. Amen. Sabi mo sa kanya, gawin na natin. 2 Peter ba yan? 2 Peter chapter 2 verse 2. Siguro bro, ano pala? 1 Peter. Sorry Kala ko, nagre-rely ako minsan sa memory verse ko. At my memory fails at times. Tao lang po. Grabing excuse, no? Tao lang po. Like, basahin po natin, 1, 2, 3, go. Like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it, you may grow up in your salvation. Sabi sa Tagalog, kamukha ng batang sanggol, nasain mo ang gatas espiritual. Are you with me? Are you with me? Pagkatapos mo makilala si Lord, pagkatapos mo born again into God's family, ang unang-una mong importanteng gagawin is that uminom ka ng gatas espiritual. Are you with me? Magkaroon ka ng Bible, ibig sabihin. At pag nagkaroon ka ng Bible, basahin mo yung Bible. At least isang chapter, 2 chapter, 3 chapters. By the way po mga kapatid, salamat sa Diyos sapagkat mayroon akong godly heritage. Ang tatay ko nga po ay pastor. Nung nakilala ko si Lord nang ako ay 6.5 years old, I started reading the Bible. So maalala ko na ako'y grade 1, dala-dala ko ang Bible. At tuwing recess po namin, ay nagsumisingit po akong binabasa. Kasi kahit sa murang kaisipan natin, nai-enjoy po natin ang salita ng Diyos. Are you with me? Are you with me? Kahit bata ka, mai-enjoy mo siya No? Nakikita ko doon, nababasa ko ang magandang plano ng Diyos sa aking buhay. Ang sitwasyon namin mahirap. Are you with me? Pero nakikita ko sa Bible ang plano ng Diyos sa akin. So mahirap ang aking sitwasyon, nakikita ko ang future na nilalagay ng Lord sa akin. Amen? Are you with me? So mula nung time na yon, nilagay ko, inangkla ko ang aking buhay at ang aking decision making sa Word of God. Kasi alam ko kung sa feeling ako mag-angkla, sa sitwasyon ako mag-angkla, walang mangyayari sa buhay ko. Are you with me? Are you with me? May mga panahon sa buhay namin, mahirap ko po kami, no? Kasi yung tatay ko nagkasakit nga po. Mahirap kami. Minsan, walang makain. Mayroon naman, kaso lang, konti lang. Are you with me? Pero nakaangkla ang aking buhay, ang aking isipan doon sa Word of God. In many ways, God's Word saved my life. In many ways, God's Word provided a future for my life. Are you with me? So pag nagbabasa ka ng Bible, hindi ka nagbabasa ng isang book. Nagbabasa ka ng blueprint. Sabi natin, blueprint. Nagbabasa ka ng plano ng Diyos na mabuti para sa buhay mo. Alam niyo ba na hindi tayo nagbabasa ng Bible, kaya nung nakilala natin kay Lord, importanteng magbasa ka ng Bible. Kasi ang exposure natin, kamunduhan, taliwas yun kaysa sa plano ng Diyos. Are you with me? Kunyari, pagising mo sa umaga hanggang pagtulog mo ng gabi, nadidinig natin news. Sabi natin news. Ano ang laman ng news? Laging bad news. For whatever reason, ang newscasting lagi, nagfo-focus sa bad news. Meron pong nahuli sa Laguna, isang babaeng bata, pinagsamantalahan at pinatay. Bad news, good news. Balita sa Capiz, may nalunod na bata sa ilog. Good news, bad news. Bad news. Halos lahat ng news ay bad news. Tama po? Tama po. Mula sinilang tayo hanggang lumaki, ang exposure natin bad news. Puro bad news. Anong gagawin natin para mabalanse yung ating utak? Punta ka sa good news. And Bible is good news. Sabi natin good news. Sa katabi mo, sabi mo, good news. So habang nagbabasa ka ng Bible, napapalitan po yung wala nating pag-asa. Yung isip lagi natin puro negatibo. Tama po ba mga kapatid? So napapalitan siya ngayon ng pag-asa. Are you with me? So mahirap ka, hindi nagbabago ang sitwasyon, pero ang mind mo nagbabago. Yung tatay at nanay mo mahirap, pero nalalaman mo na merong Diyos ka sa langit na may-ari ng lahat ng kayamanan. So alam mong may pag-asa ang buhay mo, hindi dahil sa nanay at tatay mo, kundi yung tatay mo na nasa langit, na nagmamahal sa iyo ng lubos. Are you with me? Are you with me?
At pagpunta mo ng church, malakas kang nag-aamen. Kailangan ganunin ko pa kayo eh. Sabi mo sa tabi mo, ayusin mo bro. Ayusin mo. Are you following? So dahil kababasa natin ang ating Bible, na-change ang ating buhay. Alam niyo po ako, napakababa ang aking self-esteem nung unang panahon. Wala akong pangarap sa buhay. Wala po talaga, walang pangarap. Kakabasa ko ng Bible, na-change po yung aking mind. Nagkakaroon ako ng pangarap. I started to dream big dreams. Are you with me? Are you with me? Kasi napalitan yung ating negatibong thinking into positive thinking. Tama? Hindi ka pwedeng nagbabasa ng Bible na hindi mababago ang mindset mo. Hindi talaga pwede. Are you with me? Gets? Anong gagawin nyo? Pastor, wala akong Bible. Bumili ka. Pastor, wala akong perang pambili ng Bible. Sabihin mo si mentor, ibili ka ng Bible. Are you with me? Pastor, wala akong mentor. Bibigyan kita mamaya ng mentor. Okay po ba yan? Okay pa ba yan mga kapatid? Okay, kung kayo, bago hindi po alam mentor, dito po sa atin may mentor. Yung mentor parang spiritual parent yan. At ang isang ginagawa nila, kamukha ng parent natin, in physical, sinisituate nila ang mga anak nila nakakain ng maayos. Tama po ba yun mga kapatid? So mga mentor po natin dito, minsan walang pera, pero parang mayaman ang forma. Are you with me? Huwag nyo lang tayong kung may pera, hindi, basta lang forma, halaga, okay na yun. Sabi ng mentor, wala akong Bible, gusto ko sana magkaroon ng Bible. Are you with me? At ang mga mentor, pakitanong naman po ang mga disciple na bago, meron ko bang Bible o wala? Tama, kung wala, ipag-ipunan natin. Huwag namang 1 year. Are you with me? Are you with me? Bilisan naman at mag-ipon para mabili natin ang Bible. Kung wala talagang pera, mag-solicit tayo. Hanapin natin, pangalan po, Merly Dumaging, no? So, doon, hanapin po natin, ang daming pera yun. Saka yung Delias Network, Flourishing Network. ang daming pera yun. Ano yung asawa nun? Daming pera. Amen? Parang, tulungan niyo naman ako mga kapatid. Say yes! Okay, so malinaw na? Ang pagbabasa ng Bible, hindi po pagbabasa ng libro. Magkaiba yun. Tama? Kunyari, ako nagsusulat ako ng libro. Pag binasa niyo yung sinulat ko, na-inspire kayo sa aking binasa. Pero pag Bible binasa mo, hindi ka lang na-inspire. Message yun ng pinakamataas na Diyos. Are you with me? Na nagbigay sa akin ng lahat ng kaalaman. Sabi mo sa katabi mo, lahat. So, kompleto ricados. Tama po? At dahil alam ni Lord yung ating kalagayan sapagkat siyang naglikha sa atin. Alam niya kung ano yung ating need. Are you with me? Kaya niyang tugunan sa mga ng kanyang word. Malinaw? Okay, number 5. Okay lang kayo? Basahin natin, number 5. 1, 2, 3, go. You are... Lakasan nating basahin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. You are... So bukod sa pagbabasa ng Bible, ang isang importanteng gagawin natin, mananalangin. Kailan tayo mananalangin? Daily. Sa Tagalog, araw-araw. Sa English, araw-araw. Araw-araw. Bakit araw-araw? Kasi ang pagkain, araw-araw. Are you with me? Are you with me? Eh, pastor, ang prayer naman, hindi pagkain. Hindi. Ibig sabihin po, communion and communication with God ang prayer. Are you with me? Kunyari, ang healthy marriage, kung bakit healthy ang marriage, is because nag-uusap ng maayos yung mag-asawa. Are you with me? Kung bakit healthy ang family, hindi dahil walang kasalanan yung tatay at nanay, kundi nag-uusap lagi sila. Kung may conflict, nire-resolve. Kaya ang tawag sa kanila, healthy family. Are you with me? So, ganun din po sa atin, healthy relationship with God. Para magkaroon tayo ng healthy relationship with God, dapat madalas, daily, na nakikipagniig kay Lord sa panalangin. Because ang prayer is communion, pakikipagniig. At ang prayer also is communication with God. Are you with me? So sasabihin mo, Lord, ako po ay napofrustrate ngayon, ang bigat ng kalooban ko ngayon, Lord. Gusto kong suntukin yung aking kaklase. Are you with me? Are you with me? Sasabihin niya, anak, huwag kang manuntok. Kasi mas malaki kaysa sa sayo yun. Mabubugbog ka. Hindi po, anak, magpatawad. Are you with me? Anak, patience. Kasi marami ka pang madadaanan sa buhay mo na unnecessary circumstances. Kung lagi mong idadaan sa suntok, ay masisira ang buhay mo. Are you with me? Nagigets?
So, kung tayo po ay nanalangin, tinutugunan ni Lord yung ating panalangin. Isa sa verse na hindi ko nilagay dyan, isa sa verse na paborito ko about sa prayer is yung Jeremiah 33:3. Sabi niya doon, Lord, call unto me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things. Sabi ni Lord, tumawag ka sa akin, anak. Kasi pag tumawag ka, ipapakita ko sa iyo ang hindi mo pa nakikita. Ipapakita ko sa iyo yung mga bagay na kamangha-mangha sa iyong buhay. Are you with me? Are you with me? Alam niyo ba, pag tayo nanalangin, hindi lang tinutugon ni Lord yung ating hiling. Ang tinutugon ni Lord yung hindi pa natin hinihiling. Nagigets? Lord, pinging ballpen. Binibigyan ng ballpen. Pero binibigyan tayo ng papel. Are you with me? Are you with me? Lord, sana makagraduate ako ng high school. Pero tinutuloy niya hanggang college. Nagigets mo mga kapatid? Are you with me? At pag nagka-college ka, binibigyan ka ng love life. Tama po ba? Kamukha ni Ate Leonie. Tama po ba mga kapatid? Si Ate Leonie, masyadong maraming fans yan, no? Nag-aagawan ng mga... Sabi natin, powers. So, importante yung prayer. Sabi natin, prayer. Number, ano na tayo? Number 6. Okay. Basahin natin. 1, 2, 3, go. You are to tell others about Jesus. Pag tayo nakakakain ng Jollibee sa McDo, are you with me? Lagi nating sinishare. Pag nasasarapan tayo, sinishare natin. Alam mo, nag-open yung Jollibee doon sa, sa Magsaysay. Ang sarap doon nga eh. Tama? Pag may bagay tayong nararanasang mabuti, sinishare natin sa iba. Tama, mali? Lahat ng magagandang bagay sa ating buhay, sinishare natin. Alam mo kung bakit? Nararapat. Kasi para yung iba, mag-benefit din sa ating naranasan. Tama? Tama po? Pag napag-aralan tayong school, alam mo sa BSU, ang galing, ang ganda ng standard doon. Lumipat ka na. Tama po ba mga kapatid? Tama po. Because lahat ng naranasan nating maganda, binabahagi natin. So ganun din po sa Lord. So kunyari ako, dati akong drug addict, dati akong gangster, dating magulo ang buhay ko, at ginugulo ko din ang buhay ng iba. Are you with me? Alam niyo pag ang tao magulo ang buhay, ginugulo niya rin ang buhay ng iba. Nagigets? Nagigets? Kung sino ka, yun din ang ginagawa mo sa iba. So dahil magulo ang buhay ko, ginugulo ko din ang buhay ng iba. Normal. Are you with me? Pero one day, sabi mo sa tabi mo, one day, nakilala ko si Lord, pinaghari ko sa aking buhay, at totoong binago ng Lord ang buhay ko. So mula sa magulong buhay, nabago yung aking buhay. Tama po? Mula sa drug addiction, na-heal yung aking buhay. Nagigets? Mula sa pangit na pananaw, gumanda yung pananaw ko. So hindi pwede sa Ilonggo. Are you with me? So hindi pwedeng hindi ko ibahagi sa iba. Pag hindi ko bahagi sa iba, ako po'y ungrateful. Walang pasasalamat sa Diyos sa napakarami niyang ginawang mabuti sa aking buhay. Kaya ang tao pag nakakilala kay Lord, hindi pwede. Are you with me? Hindi pwede na hindi mo ay bahagi si Lord. Pastor, hindi naman ako drug addict. Kahit na. Lahat tayo may kasalanan. Tama po? Tama po? So, sa akin, drugs, maring sa'yo, chismis. Are you with me? Marites. Are you with me? Ganun pa rin. Binago pa rin ng Lord yun. Walang maliit, walang malaking kasalanan kay Lord. Tama po? Are you with me? Yung iba, pambababae. Yung iba naman, panglalaki. Are you with me? Yung iba pareho. Are you following? Binago pa rin ng Diyos. Yung iba tamad. Binago pa rin ng Lord. Masipag na ngayon. Are you with me? Nagkakamera sa likod. Amen. Amen. Okay lang tayo mga kapatid. Lahat tayo may kasalanan, binago ng Lord. Yung binago ng Lord sa atin, yun yung ating testimony. Yung iba, bahagi natin sa iba. Kasi maraming tao, kamukha natin. Are you with me? Are you with me? Alam niyo kung sinong natuklasan ko? Nung tinutokhang nila dito sa Baguio, yung mga drug addict na kita natin nung namamatay na lang, pinapalabas na ng laban. Kaming grupo ng mga ilang pastor na dati pong nagda-drugs, nag-volunteer po kami sa city po natin. Sabi namin kay Mayor Dumugan during that time, Mayor, nababalitaan po namin nasa news, kawawa naman yung... hindi naman sila kawawa, pero nahahabag kami sa kanila. Pwede ba, Mayor, nabigyan na kami ng opportunity na itong mga tayo ito, i-rehabilitate namin. Wala silang babayaran sa amin, i-rehabilitate namin sila sa center.
Wala silang babayaran, tutulungan lang naming babago ang kanilang buhay. Ang tanong sa amin ni Mayor Dumugan during that time, bakit yung ginagawa? Sagot ko, sapagkat kami, Mayor, dati kaming kamukha nila. Nagkaroon ng pag-asa na bago ang aming buhay, so sila din mababago ang ating buhay. Magkanilang buhay, bigyan natin ng pagkakataon. Are you with me? Doon po nagsimula yung Up Life movement na ngayon ay marami na siyang ginagawa sa atin pong city. Palakpakan po natin si Lord. Are you with me? So pag tayo'y nakakilala kay Lord, merong binago ang Diyos sa buhay natin. Tingnan mo ang katabi mo, merong binago yan. Are you with me po mga kapatid? Amen? Amen? Dating salbahe yan, bumait na ngayon. Amen po ba mga kapatid? Are you with me? Are you with me mga kapatid? Dati hindi nagsusuklayan. Hindi naman. Sobrang. Dati hindi magandang gwapungan. Gwapo na ngayon. Are you with me po mga kapatid? Dati hindi masyadong maganda. Maganda na ngayon. Tama po ba mga kapatid? Parang hindi kayo excited. Are you with me? Say yes. Sapagkat binago ng Diyos. Dahil binago tayo ng Lord, nararapat lang ibahagi natin sa ibang mga tao. Nagigets? Palaman mo natin si Lord. Number 7, last, sa ngayon. Anong number 7? Ay, 6. Grabe kayo, 70 yung nilagay ko ah. Biro lang. Okay lang magkwento? Pastor, kanina ka pa nagkukwento. Isang farmer, ano po yun? Farmer sa Argentina. Nagpa-farm siya, kamukha po natin sa Pilipinas, nagpa-farm din po sila nag-aararo. Itong farmer sa Argentina, habang nag-aararo siya one day, nakatuklas po siya ng nasugatan na agila. Sa English po ay wounded eagle. Ano po yun? Wounded eagle. So yung agila nito, malamang, hinanting ng mga ngaso, binaril, tinamaan yung pakpak. So dahil tinamaan yung pakpak, hindi na makalipad yung isa, siyempre, mahuhulog. Are you following? So nadatna ng farmer yung wounded eagle. So kagad daw nasa isipan ng farmer, sabi niya, tamang-tama, gagawin ko itong pinikpikan. Tama po ba mga kapatid? Grabe sa Argentina, nagpipinikpikan din pala sila. Hindi ka. Gawin ko itong tinola. Sa English, tinols. Tama? Gawin ko itong tinola para may pagkain yung aking mga anak. So uwi ng bahay, ito na, gusto nang katayin yung agila. Pero kakatayin na lang, nahumaling yung farmer sa balahibo ng agila. Saan po siya nahumaling? Balahibo ng agila. Sabi niya, maganda naman tong balahibo ng agila. Sabi niya, wag ko na lang katayin. Gamutin ko na lang hanggang sa, pag ito'y gumaling, gagawin ko siyang alaga. Pet. So yun po ang exactly ginawa niya. Ginamot niya po yung agila hanggang katagalan, ito po'y gumaling. At nung gumaling yung agila, hindi niya pinakawalan. Tinali niya sa kanyang bakuran. Malaki po ang kanyang bakuran. Para sigurado ang agila kasi malaki, di ba? Tama? Makapanging malakas. Para siguraduhin na hindi makaalpas yung agila, tinalian niya ng malakas na panali at ang tinali niya po ay kadena. Ano po ang English ng kadena? Cadence. Ang galing. Sabi mo sa katabi mo, ang galing mo talaga. Pero wag sa school, wag niyo naman, ma'am, ano bang English ng kadena? Cadence. Wag, pag tinuro kayo, sinong naturo sa inyo, wag niyo po akong ipahamak. Ang balita ko po, ma'am, ay yung pastor doon sa City Travel, doktor daw po magaling daw po, mataas pinag-aralan. Siya po ang nagturo, wag niyo akong pahamak. Pag pag nagkaroon kayo ng ganong sitwasyon, sabihin niyo po, may leader po doon sa simbahan sa City Travel, ang pangalan po, Ma'am Karen. Are you with me po? Dati po daw po yung principal sa isang school, matalino daw po yun. Bati tayo, Ma'am Karen. Are you with me? Bakit po ako nagjo-joke sa church? Because we are the church. We are a family. Nagigets? Tuloy ko po yung pagkukwento ko sa kwento ng elepante. Agila. Okay, ito na. Ginamot yung agila. Are you with me? Gumaling. So tinalian sa bakuran. At para hindi makaalpas ang pinantali ay kadena. English ng kadena? Cadence. Araw-araw na ginawa ng Diyos na umalpas yung agila. Talagang, kaso lang, malakas po yung kadena. Hindi siya nakakaalpas. Finally, after 3 years, ilang taon? By the way po, ang agila ay nabubuhay ng 40 years. Pagkatapos yung mabuhay ng 40 years, yung kanyang balahibo will begin to thicken. At yung kanyang claw ay, hindi na straight. At yung kanyang beak ay lalo ding gaganon. Ibig pag dumagit na siya ng pre niya, hindi na nakaka-hold. So ang gagawin niya, tatanggalin niya po yung kanyang balahibo isa-isa,
at ikakampas niya yung claw sa bato hanggang ito'y maputol, ang last niyang gagawin ay kakampas niya rin po ang kanyang beak sa bato hanggang ito'y maputol. So putol yung kanyang claw, putol yung beak, wala siyang damit. Magtatago po siya sa Magtatago siya sa forest. Sana hindi siya matagpuan ng tigre. Are you with me? Siyempre, kung matagpuan siya, kakainin siya. So magtatago po siya doon, and siguro after 1 month, yung kanyang balahibo will begin to appear again. Are you with me? At yung kanyang claw will begin to grow again. At yung beak magiging sharpen again. At pag dumating po yon, makakadakit siya ulit ng prey at makakasurvive siya. At pag nangyari po yung renewal na yon, sabihin natin renewal, pag nangyari po yung renewal, ang eagle na 40 years old would live for another 30 years. So overall, ilang taon ang eagle? 70 years. Mas matanda pa sa ibang mga tao. Tama po? Ganyan po. So, fast forward doon balikan ko po doon sa kinukwento ko, 3 years ang tinali ng farmer. After 3 years, nag-decide ang farmer na pakawalan yung eagle. Are you with me? Are you with me? So, bago pakawalan, kamukha ng ginagawa natin sa Cordillera, meron mo ng seremonya. Anong meron? So, tinanggal po yung kadena. Chang! Sabi natin, chang! Ayusin nyo naman, pambihira na. Chang! Lakasan! Putol yung cadence. Tapos, bago pakawalan, sabi niya sa agila, mahal na agila, ikaw ay malaya na. Grabe, naging makata, no? Pumunta ka sa iyong mga inakay, alagaan mo sila. Mamuhay ka bilang hari ng mga ibon. Ang agila po is king of the fowls. Are you with me? Dagitin mo yung mga ahas na nang-aahas sa kapaligiran. Are you with me? Hindi niya sinabi. Pinalipad niya. Cheng! Sabi natin, cheng! Lumipad po yung agila ng konti. At mamayang konti, bumalik ulit sa eksaktong spot na kung saan siya nagstay for 3 years. At hindi na siya lumipad magpakailanman. Nagstay siya doon sa bakuran ng farmer, the same spot. At hindi na lumipad hanggang siya ay mamatay. Sayang. Sabi mo sa tabi mo, science. Bakit po hindi lumipad yung agila? Meron naman siyang lakas. Meron naman siyang vision. Bakit hindi siya lumipad? Sapagkat hindi niya alam na kinalagan na siya ng kadena. Are you with me? Are you with me? Alam niyo po ba, many years, nag-aaral po ako sa Quezon City. Ang pangalan ng seminary ay Asian Theological Seminary. Nagbabasa po ako ng book sa library ng ATS at nabasa ko po yung kwento na yan. And then habang binabasa ko yung kwento na yan, pakiramdam ko ang Holy Spirit nag-speak sa akin. Sabi niya, anak, kinakailangan mong ikwento ito sa mga tao sapagkat napakaraming tao, hindi nila alam ang kanilang tunay na identity. Are you with me? Sabi niya, napakaraming tao na kamukha mo dati ay nalugmok sa kasalanan at dahil nalugmok sila sa kasalanan, akala nila meron pa rin silang maraming kasalanan. Hindi nila alam na pinatawad ko na sila lahat ng kanilang kasalanan. Are you with me? So dapat mong i-preach ng message na ito, ikwento itong kwento na ito sapagkat para malaman nila kung ano ang kanilang tunay na identity sa akin. Are you with me? Are you with me? Ako po ay licensed counselor. Nagka-counsel po ko ng kabataan, mga married couples for 35 years. At isa po sa nakita ko talaga, maraming tao, mga kabataan especially, low self-esteem. Anong meron sila? Masyadong mababa ang pagtingin nila sa sarili. Kaya pinagalitan lang sila ng nanay, no? Bakit hindi ka nilagyan ng maraming asin yung niluto mo? Nagpapakamatay. Are you with me? Are you with me? Sinabihan lang ng nanay, nagpapakamatay, nag-i-suicide. Anyari? Mababang self-esteem. Are you with me? Are you with me po, mga kapatid? Alam mo bakit mababa ang self-esteem ng tao? Hindi niya naunawaan ang tunay niyang identity in Jesus. Alam mo ang tunay mong identity in Jesus, you will still fail. Magkakamali ka pa rin maraming beses, pero hindi nawawala ang pagiging anak mo sa Diyos. At dahil hindi nawawala ang pagiging anak mo ng Diyos, you will transcend your failures, you will transcend your sins, and in fact, use your sins to make you better. Are you with me? Isang favorite na verse ko sa Bible, yung Proverbs chapter 24 verse 16. Paki-flash nga bro, please. Ako po yung napakarami kong kasalanan na nagawa.
Ako po'y napakababa yung aking self-esteem. Walang pag-asa, walang pangarap sa buhay. And then one day, dumating si Lord sa aking buhay. Naghari siya, sinuko kong aking buhay. And God gave me everything in my life. Binigyan niya ako ng vision, binigyan niya ako ng pag-asa. Everything na meron ako ngayon at marami pang darating sa buhay ko, it's because of the Lord. Are you with me? Are you with me? Sabi ng Proverbs 24 verse 16, habang tinitingnan natin yung buhok ni Bethel, are you with me? For though a righteous man falls, ano daw po? 7 times. Sa Bible po, pag 7 po means complete number. Though a righteous man falls 7 times, he rises again. Sabi nga, kahit ang taong ito, ang anak ng Diyos, mag-fail siya. Kahit maraming beses siya mag-fail, sigurado magra-rise siya. Sigurado matututo sa kanyang pagkakamali. Are you with me? Are you with me? Samantalang yung taong walang Diyos, wicked ang tawag. But the wicked, pwede bang ano ko muna, Bethel? Ano ng konti? Okay. More pa? Yung tipo bang ano ko muna, yung humiga ka muna sa pero naman. But the wicked are brought down by calamity. Sabi natin, calamity. Yung taong walang Diyos, isang pangit na pangyayari sa kanilang buhay, nagpapakamatay na. Are you with me? Binasted lang ng crush. Are you with me? Are you with me? Last. Pero ang taong may Diyos, maraming beses magfe-fail yan, maraming beses magkakamali, natututo sa pagkakamali. Are you with me? Alam niyo sa akin, dahil sa dami kong pagkakamali, natuto po ako. No? Naging magaling ako dahil sa marami kong pagkakamali. Pwede pala yung pagkakamali mo, magiging leksyon ng buhay mo. Are you with me? Are you with me? Ako po ay counselor. Isa sa mga ginagawa ko po ay pagka-counsel ng tao. Alam mo bakit ako magaling na counselor? Gwapo pa. Are you with me? Are you with me? Ay, naman. Suportahan niyo naman ako. Are you with me? Alam mo bakit ako magaling na counselor today? Because napakarami kong kamalian kahapon. So yung mga kamalian ko doon, natuto po ako doon, ginawa kong leksyon sa aking buhay. Hindi lang ako nakakinabang, kundi yung maraming tao ay nakikinabang. Ganyan po pag mayroon kang Diyos sa buhay mo. Yung pangit sa buhay mo, napapabuti. At hindi mo lang mapapakinabangan, pakikinabangan ng ibang tao sa buhay mo. Are you with me? Sige po, palakpan natin si Lord. Tumayo po tayong lahat. Mga kapatid, yes. Yung iba po sa atin, kamukha ng agila na yon, we have done some sinful thing in our past. Siguro foolish things in our past we have done. Nakagawa tayo ng pangit na desisyon sa ating buhay, pagkakamali sa ating buhay. At yung iba po sa atin, sinabi natin, ay wala na akong magagawa. Mali po tayo doon. Wala na akong magagawa sa future. Mali po tayo doon. Kahit anong kamalian, kasalanan ng nagawa natin in the past, kayang pabutihin ng Lord yung ating nakaraan. Are you with me? Are you with me? Yung wounded eagle hindi nakalipad sapagkat meron siyang sugat. Nung ginamot siya, hindi pa rin siya nakalipad kasi akala niya nakatali pa rin siya. Alam mo po, pag tinanggap natin si Lord bilang Panginoon tagapagligtas, kinalagan niya na po yung ating gapos, pagkagapos. Are you with me? Wala nang kadena. Anong English ng kadena? Wala nang kadena sa ating buhay. So dahil wala nang kadena, malaya na tayong makagalaw. Tama po ba yun? We can freely serve God. We can freely worship God. We can freely do the best that we can. Yung plano ng Lord sa ating buhay. Alam ko bakit? Wala nang nakakalag sa atin. God has set us free. Yung iba sa atin, kamukha ko po dati, napakababa ng self-esteem. Yung iba sa atin, kamukha ko po dati, walang pangarap sa buhay. Pero I want to tell you the good news. Si Lord may mabuting pangarap sa buhay mo. Are you with me? Pag si Lord pinaghari mo sa iyong buhay, meron ka ng magandang pangarap. Ang gagawin mo na lang, sundan mo na lang ang mabuting pangarap ng Diyos. Are you with me? Sige po, palangpan po natin si Lord. Pagkatapos po ng service natin, meron tinatawag tayong pre-EGR. Anong meron? Alam mo ba, Pastor, bakit may pre-EGR? Kasi dito po sa atin, nagkakandak po tayo ng retreat. At isang pinakamagandang retreat nating ginagawa is coming up. In fact, 2 weeks from now, 2 weeks from now, magkakaroon tayo ng retreat na yun. Napakagandang retreat na yun. Pinaghahandaan nating maigi, no? Ginagastusan nating maigi kasi para ma-enjoy. Alam niyo po ba, dahil sa mga retreat na yun, nabago po ang buhay ko. At ang buhay ng mga leaders natin nabago. Are you with me? Pati yung kay Sinron, nabago dahil doon po sa ano na yan. Tama po ba, mga kapatid? Nagigets? So, coming up na po yung ating encounter. Gusto po namin papuntahan niyo po ito, kung hindi pa po ninyo pumunta. At
doon po sa encounter na yon ay maiintindihan nyo ng lubusan ang purpose at ang plano ng Lord sa buhay natin. Are you with me? Pagkatapos maiintindihan mo na meron ka palang gifts and talents na gagamitin ng Lord para sa ibang mga tao at sa paglilingkod sa Kanya. Tama po? Tama, yun po yung encounter niya. At marami pang iba. 3 days po yun. Kaya po siya 3 days kasi napakaganda. Okay lang? Are you with me? Okay. So ganun po, mamaya po, meron tayong pre-EGR. Ibig sabihin po, ituturo ko po doon ang preparasyon ninyo para makapunta ng encounter. Anong gagawin nyo para makapunta ng encounter? May bayad po kasi. Are you with me? Sa estudyante, $200. Hindi. Pesos lang po. No? Sa working, 300. No? So yun po, ituturo po namin sa inyo kung paano nyo sa paghanda. Napakaganda po ito. So ang tawag natin, pre-EGR. So mamaya, 12:45 hanggang 1:45, meron tayong pre-EGR dito, no? Sabihin lang po ng mga leaders sa atin. Sana po makarating ang bawat isa sa atin. Are you with me? Are you with me? Noon po, nung nagkakanda tayo ng encounter, ganito nang sinasabi ko at sasabihin ko ngayon. Sabi ko, pag nakapunta kayo ng encounter, nagbayad kayo, at for whatever reason, hindi nyo nagustuhan, sabihin nyo sa akin, at ibabalik ko lahat ng inyong registration fee. Okay po ba yan? Mula noon hanggang ngayon, sinasabi ko na yun, wala pang nagbabalik. Ibig sabihin, garantisado. Are you with me? Are you with me? Sige po, palapan po natin si Lord. So, punta po kayo doon. Isasama kayo ng mga kaibigan ninyo, mentor, mga nag-invite sa inyo. Yun, harinawa po makarating po tayo doon. Kasi nga po, tutuklasin natin ang ating potential. Yung agila sa buhay natin, lilipad dapat para kay Lord. Okay po ba yan? Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, ang aming pong buhay ay nakaalay sa iyo, Lord, sapagkat ang buhay niyo po ay inalay sa amin kung bakit kami naligtas, napatawad ng lahat ng aming mga kasalanan, napatawad kami ng lubos dahil sa ginawa niyong kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo. God, we will be forever grateful. Because of that, Lord, we want to serve you with all of our hearts and with all of our strength. And we want to serve you not only today, but for the rest of our life. God, grant us the privilege to serve you well hanggang sa kayo po ay dumating. Lord, maraming tao, kamukha po namin, nag-struggle dati sa aming eksaktong pinag-strugglean sa aming buhay. That's why they need our testimonies. They need our lives. They need us, Panginoon, to tell them what God has done to change us, to transform us, O God, from the inside out. Lord, dalangin po namin na gamitin niyo kami sa aming mga kaibigan na mahal po namin para sila makalapit, makakilala sa iyo at mabago din po, Lord, ang kanilang buhay. Gamitin mo, Lord, ang lahat ng mga estudyante na narito, kaming mga working na narito, kaming may mga pamilya na narito, gamitin mo kaming lahat, Panginoon. Kung dati, akala namin, Lord, wala kaming pag-asa, kamukha ng agila, kami po ay nasugatan. Siguro nagkasala. Siguro, Lord, nabigyan ng judgment ng ibang mga tao, even the church. But God, ni-restore niyo po kami. Pinatawad niyo po kami. Hindi na po kami nakatali kay Satanas sapagkat pinalaya niyo po kami. Sumula ngayon, lilipad kami, Lord, at lilipad kami ng mataas. Hindi lang para sa aming katagumpayan, kundi para kayo, Lord, ay mapapurihan sa aming buhay. Para yung maraming tao makakilala sa inyo, dahilan po sa aming buhay. Gamitin niyo po kami. Lord, yung amin pong mga kaibigan, Lord, na hindi pa nakarating ng encounter, dalangin niyo po, Lord ko, na ihanda niyo po sila. Makarating po sila mamaya sa atin ng aming pre-encounter para maihanda po nila ang kanilang buhay sa napakagandang encounter retreat na mangyayari sa August 29 to 31. God, Holy Spirit, thank you, Lord, for designing this program sa amin pong kalagitnaan. At dalangin po namin ang aming buhay ay lubusang mabago para magamit namin sa paglilingkod sa inyo. Maraming pong salamat. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpan po natin si Lord.